magandang hapon sa inyong lahat. Kaka-file lang po natin ng reply affidavit ng ikalawang Pangulo, Sara Duterte. In response ito dun sa counter affidavit naman na final ni Ramil Madriaga noong April 14. Kasabay po nung House Justice Committee hearing, nagkataon yun din po yung araw na nag-submit siya ng counter affidavit dito sa Office of the City Prosecutor of Taguig. Tapos ngayon naman binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-file naman ng reply or sagot si VP Sara dun sa counter affidavit ni Madriaga. So, para sa amin, yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatagla namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya, imposible yung mga sinasabi niya tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula noong 2018 pa, pagbuo niya ng EC Pilipinas upon the instructions of the Vice President, pati yung pagbuo ng VP-SPG, yung Vice Presidential Protection and Security Group, pati na rin yung, syempre yung pagdala ng limpak-limpak na salapi na confidential funds daw pala. So, dun sa 340-page complaint affidavit, napatunayan na po natin with the use of VP Sara's sworn testimony supported by 7 corroborating witnesses and overwhelming documentary evidence na imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. So, as expected, nung nag-file ng counter affidavit si Madriaga, wala po siyang nasagot na maayos. And in fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Papakita ko po sa inyo para makita nyo kung ano pong klaseng tao itong si Madriaga. So, doon po kasi sa complaint affidavit, inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng EC Pilipinas kasama si Madriaga, kasama si VP Sara, sinabi po natin na hindi po yun maaaring maging batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship dahil kampanya po nun at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Okay, so anong sagot po ni Ginoong Madriaga? Sabi niya sa counter affidavit niya, kung totoo yung sinasabi mo VP Sara na outsider ako, bakit meron akong picture nitong virtual meeting kasama si VP Sara, si Senator Jinggoy Estrada at saka si Attorney Harry Roque? Ito po yung pinakita niya. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque? Yun ang sabi niya sa counter affidavit niya. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon at ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama, at naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas, kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira dun sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92, at least 92 po yung attendees. So, ganun pong klaseng tao si Madriaga, ano po. Pati yung ganong klaseng meeting na standard ng mga panahon na yon, papalabasin niya na yun yung pruweba niya na insider siya. Pero ang totoo, yun nga po, napakadami pong pumunta. At hindi po siya yung nag-organize ng meeting niya. So, yun po, yun yung isa lamang sa mga binabas natin ngayon sa reply affidavit na nagpapatunay na napakasinungaling talaga nitong si